Hey guys, ito na naman ako, naglalakad na naman sa gitna ng kalamigan. Malamig na naman guys, kasi galing ako sa grocery, bumili ako ng mga rekado para magluto ba. Tapos bumili din ako ng lunch box para bukas magsimula na ako sa trabaho. So mayroon akong panglagyan ng baon. Kasi dito guys, hindi maganda kapag hindi ka magbaon kasi mahal yung mga pagkain guys. Kaya magluto ko mamaya para preparado ba para bukas. Lamig guys, malamig guys, malamig. Sobrang lamig. Tapos ako lang naglalakad dito. Siguro sa tingin nila yung Pilipino na to walang sasakyan. Bago pa lang tayo, magtiis-tiis muna sa kakakalakad. I-share ko lang dito din para kapag mayroong makakita ng mga viewers na may balak na mag-apply ng New Zealand. Ganito, dati pa gusto ko mag-apply talaga ng New Zealand, Australia. Tapos, marami ko mga vlogger na pinapalo, mga barber din sa New Zealand, Canada, Australia. Tapos, mayroon silang content na nagbigay sila ng mga tips ba dahil sa mga viewers nila nagtatanong paano mag-apply. Nagbigay sila ng legit na mga agency sa Pinas. Tapos pinapalo ko yung mga agency. Tapos nag-message ko sa Gmail nila, sa page nila. Yung nakita siguro yung message ko at saka yung email ko doon, nag-reply agad yung mga agency sa akin. Sabi nila, "Diyan ka pala sa UAE nagtatrabaho, sir. Yan ang mga hinahanap namin, sir." Yung time na yun, para akong sabi ko sa sarili ko, ay, siguro makapunta na ako doon sa Australia. Kasi, pang Australia yung hiring nila eh. So, pagtanong sa edad ko, "Ilang taong ka na, sir?" Tapos, sabi ko, 45 na ako. So, pagkarinig nila na 45 na ako, biglang nagsabi na, "Ay, pasensya na, sir. Kasi ang kinukuha namin, 40 below." Kaya, para akong nawala ng pag-asa. Sabi ko, talaga. Tapos, yung kaibigan ko sa Melbourne, nag-advise sa akin. Sabi niya sa akin, "Brad, mag-upload ka ng mga video sa Instagram. Kasi diyan ako nakakakuha ng employer dito sa Melbourne." Kaya simula yon, palagi ko nag-upload ng mga video sa Instagram. Yun, hindi ko ikalain na may nag-message sa akin. New Zealand. Kailangan daw na niyang barber. Yung marunong daw maggupit ng babae din. Kaya kinausap ko yung asawa ko, sabi ko, anong plano mo? I-grab ko to? Kasi may balak din ako na mag-for good na sana sa 2028. Magtayo na ako ng barbershop sa atin. Kaya pumasok si New Zealand, sabi ng asawa ko, i-grab mo na yan. Kaya, yun. Second week sa March kami nagsimula mag-communicate sa employer ko. Lumabas yung visa ko May 4. Kaya bigla akong na 1 month notice sa employer ko sa Dubai. Yun, pagka June 15, lipad na ako. Kaso lang, yung time na yun, gira sa UAE, sa Iran. Kaya mahal yung ticket. Doon ko nalakihan sa ticket. Times 2. Pero, yun talaga. Sinimulaan ko na eh. So, tinapos ko na lang. Kaya ngayon, nandito na ako sa New Zealand. Kaya bukas, magsimula na ako. Yung mga mag-apply ng New Zealand o Australia, i-try din ninyo ang seek.job or www.indeed.eu. Mga direct hiring din yan. Tapos mag-upload din kayo ng mga video sa Instagram kasi isa din yan sa mga credential niyo. Kasi kapag mag-apply kayo tapos wala kayong video sa Instagram, parang hindi maniwala yung ninyo, yung employer. Iwan ko kapag mayroong mag-recommend sa inyo na itong tao na to, kilala ko to, ganun. Pero kung wala, kailangan ninyo yung credential na nagpatunay na gumagawa kayo ng mga ganitong trabaho, barber. Lalo na sa mga bata pa dyan, barber, may balak na pumunta sa New Zealand, Australia. Gumawa kayo ng Instagram, tapos lagyan ninyo ng mga magandang gawa ninyo sa mga haircut. Tapos ilagay ninyo sa Instagram ninyo. Balang araw, ma-discover kayo sa mga ibang mga employer. Yan lang guys.
Sa susunod na naman na video, marami tayong pag-usapan tungkol sa paano yung bayaran. See you next vlog. Bye bye.